po ito, makausap po natin sa linyang telepono si Police Chief Superintendent Joel Pagdilao, District Director po ng Quezon City Police District. Director Pagdilao, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon, Chigi. Apo. Dito po sa nangyari na kinasasangkutan po ng dalawang Police QCPD, kumusta na po ang direksyon ng investigasyon? Meron na ho bang bilang kung maaring ilan yung naging biktima nitong grupong ito? Bali, Jiggy, itong linawin ko lang, itong si PO1 Momo at saka PO1 Pia ay naka-assign sa Admin Holding Office ng NCRPO. At hindi sila nakatalaga sa Quezon City Police District. At ito nga, mayroon tayong 7 na suspects na kasama nito. Na-file na rin natin yung kaso ng kidnapping, serious illegal detention, illegal possession of firearms, and carnapping. Doon sa mga nabiktima nito, meron tayong tinitingnan na iba't ibang complainants na dito sa sito para ma-verify kung kailan ba nangyari ito. Kaya in-encourage namin ng iba pang sakaling na biktima na pumunta rito sa himpilan ng QCPD para ma-detalya nila ang kanilang mga reklamo at may dagdag sa kaso ng itong dalawang miyembro ng pulis at ito pang ibang suspects na nandito naka-detain sa atin. Papa, yung pong tama po ba inalis po sa pwesto itong hepe ng Station 6? Ano po yung naging basehan dahil dito ho inabutan itong grupong ito sa kanilang compound? Ganun po ba, General? Yes, Gigi, tama yun. Kanina lang nagkaroon na tayo ng formal turnover ng bagong station commander na si Superintendent Sales na ngayon ang inupo natin. Ito namang yung dating station commander, si Superintendent Pagulayan, ay administratively relieved from his position pending doon sa mga investigasyon na gagawin natin dahil dito sa nangyaring insidente na nasabi nga doon sa ating report kanina na yung pagkahuli ng mga ibang miyembro nito doon mismo sa harap ng Station 6. Kasi ang sinasabi nitong mga pulis na nahuli natin na sila daw ay miyembro ng Station 15 doon sa kanilang binibiktima, hindi naman ito Station 15 but Station 16, Station 6. So ito yung ating parte na investigasyon kung bakit doon dinadala sa harap at sa gilid ng compound ng ating Station 6 bago nila dinadala doon sa kanilang mga safe houses yung mga biktima para tingnan natin baka maaaring mayroong connivance ba yung mga ibang miyembro ng Station 6 dito. Papa, ito pong mga safe house nila, particular po dito, ito halos yung daan kasi nitong San Mateo dito lang sa gilid nitong Station 6 na-inspeksyon nyo na ho ba o nasiyasat na po itong mga tinuturong safe house nitong mga suspect? Yes, in fact, doon natin nahuli yung ibang mga miyembro na mga na-aresto doon sa San Mateo Rizal at saka dito sa isang subdivision yung doon Enrique Heights na ginagawa nilang safe house pagka may nakukuha sila at doon nila tinatago yung kanilang mga biktima. Apo. Sir, kumpara po dun sa malalaking grupo ng kidnapping, halimbawa yung mga waray-waray kidnap for ransom group, ito po bang grupong ito ay kumbaga ganun din kalaki o parang dilihensya lang yung diskarte nito, kukuha ng tao, ipapatubos? Ano po ang initial assessment nyo dito sa base sa mga nakita nyo po at nakalap na impormasyon? Yes, Jiggy, ito nga tinitingnan natin yung parang style na holy tap at may kidnap. So, ang modus na ginagawa nila, yung mga biktima nila ay sinasabihan nila na involved sa droga at ito ay tinatago nila doon sa kanilang mga safe house at ito nga mga ilang araw pagka hindi nakapagbigay ng pera doon nila nilalagay nga sa safe house kaya nagkakaroon tayo ng kidnapping at saka serious illegal detention at pinapatubos ng pera itong mga biktima nila kaya merong kasong kidnapping o ransom. Opo, at sa ngayon nga po ang direksyon ng investigasyon ng QCPD ay kung meron pang sangkot na mga pulis dito po mula sa
Station 6 ng QCPD, sir? Yes, at tuloy-tuloy yung investigasyon nito. Kaya pinarelieve natin yung station commander doon at yung mga ibang pulis na tinitingnan natin na maaaring nasasangkot dito sa ganitong modus ng kidnapping at serious illegal detention. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Police Chief Superintendent Joel Pagdilao, District Director po ng Quezon City Police District. Maraming salamat.